Mga storya ng tattoo sa kali. Ako nga pala si Vincent Jan Tuibeo at ito yung istorya ng mga tattoo ko. Nag-umpisa to, impluwensya ng mga barkada. Nakikita ko, oy parang tattoo. Okay yung may tattoo ah. Binata pa lang ako noon. Parang pinaplano ko na magkaroon ng tattoo noon. May express mo yung gusto mong ipakita through art sa katawan. So matagal ko rin pinag-isipan kasi gusto ko rin na yung unang magiging tattoo ko sobrang magiging meaningful. May impact sa akin. Gusto ko talaga yung pinag-iisipan. Pinagpaplanuhan ko talaga na matagal. Katagalan, wala akong maisip na design. Wala, hindi ko mahanap sa mga naiisip kong design eh. Marami akong na-line up. Wala sa ano eh. Wala yung spark. Parang wala yung spark na ito eh, gusto ko talaga ipatato. Parang kahit anytime pag ito yung design, sige, laban tayo dyan. Until one time, yung wallet ko na bigay pa sa akin ng mother ko, nakita ko siya sa closet ko. Pagkakita ko sa kanya, syempre binisita ko, andun pa yung picture namin, mga bata pa kami. Pagka-buklat ko nung isang bulsa doon, nakita ko yung letter. Nakita ko yung letter ng mother ko. Magpo 14 years na siyang wala this September eh. Pero pag tinignan mo yung papel, hindi siya lumang-luma. Hindi siya ganun kaluma. Tinignan ko, binuklat ko. Ang size ng papel, yung one whole sheet of paper ng pang-elementary ata yun, high school. Tapos 3 paragraph siya. Pagkakita ko, uy, parang something na pwede kong ipatato ah. So kinuha ko siya, punta ako sa salamin. Kapag punta ko sa salamin, sinukat ko siya agad. Sinukat ko siya agad dito sa ribcage ko. Sinukat ko siyang maigi. Tapos sobrang nag-fit siya. Hindi siya sobra, hindi kulang, hindi masyadong malapad, hindi manipis. Kumbaga para sa akin, saktong-sakto yung size niya dito sa ribcage ko. Gusto ko rin na ma-experience kasi marami nagsasabi na masakit nga daw dito sa part na to na magpatato. Nung time na yun, na nakita ko yung letter ng mama ko, wala nang ibang pumasok sa akin na design. Yun at yun na lang. Sabi ko, eto na, focus na ako dito. Eto na talaga yung una ko ipapatato. Tatanong na sa akin yung mga barkada ko, kailan ba? Ano, may naisip ka na bang design? Gusto mo, tulungan ka namin? Ano bang nasa isip mo, nasa puso mong ipatato? Sabi ko, firm na ako sa decision ko na yung letter ng mama ko. Nagulat sila. Letter ng mama mo? Meron? Meron pa? Nasa iyo pa? Yun yung pinaka-common na tanong sa akin eh. Meron pa? Nasa iyo pa? Oo, nasa akin pa. Pinicturean ko yung letter, sinend ko sa mga barkada. Pagka-send, parang hindi nila kayang basahin, lalo na yung mga barkada na nakakasama ko sa bahay. Patingin nga ako niyang letter, ba't meron ka pa yan? Galing. Sa aming 3 magkakapatid, lahat kami nun binigyan. And ako lang yung nakapagtabi. Yung isang barkada ko, hindi ko makakalimutan yun. Hindi niya nakayang tapusin, basahin yung letter. Makikita mo dun sa letter na nakaswero yung mother ko nung sinusulat niya. Hindi na rin siya makagalaw ng maayos. As in, nasa kama na lang. Nagpapahinga na rin siya, hoping na gumaling sa kanyang sakit. Ang sakit pala ng mother ko is cancer. So, pinakita ko sa mga barkada ko, going back, sige, parang okay to. May nagsabi rin sa akin, okay yan. Parang magiging meaningful. Pero sa loob-loob ko, talagang kumpleto na yung decision ko na, eto na talaga. Mga barkada ko, sinadya sa akin si Alexis. Yan yung artist ko. Mga ilang barkada ko rin, ilang mga kaibigan ko na siya yung artist. Kaya sabi ko, why not? Halos 1 linggo din. 1 linggo ko tingin ng tingin sa profile niya. Tapos nakita ko siya, nag-post. Sabi ko, hanggang kailan ko ba ipopostpone? Hanggang kailan ko ba pag-iisipan pa? Sabi ko, igo ko na. Pumunta na ako dito. Pinatato ko na. Naramdaman ko to nung tinatatunan siya sa akin. Masakit yung tato. Masakit siya kasi dito siya sa ribcage banda nga. Parang may iba akong nafe-feel that time eh, habang tinatato. May nafe-feel ako na hindi lang yung tato itself yung masakit. Parang naaalala ko yung letter kasi nung binigay sa akin to ng mother ko, halos ilang taon din akong hindi naka-move on eh. Pag nababasa ko, talagang bumubuhos talaga yung luha ko. Kada basa ko, kada buklat ko ng wallet ko, makikita ko yung letter. Iniiwasan ko na lang din kasi
napapagod din ako umiyak ng umiyak eh. Napapagod din ako malungkot ng malungkot kasi syempre kailangan ko rin mag-move on eh. Para humarap ng panibagong buhay, panibagong chapter nang wala yung mother ko. Tapos nung tinatatunan siya sa akin, meron ako nararamdaman na para ako nadadown eh, na masakit na yung tato. Tapos nararamdaman ko mismo yung feeling habang sinusulat ng mother ko yung letter. Tapos ipapaano na siya sa sarili kong katawan. Hindi ko pagsisisihan tong decision ko na to. Para sa akin, talagang milestone. Kumbaga, milestone to sa akin na napatato ko. Naging meaningful. Yung una kong tato, talagang yung tattoo ko is naging part talaga ng buhay ko. Yun yung naging storya ko bago ko siya ipatato. Yung letter naman, syempre that time wala pang social media. Wala pa masyadong mga upload. Nakasanayan na kasi namin, kaming tatlong magkakapatid, tsaka yung mother ko. Kapag may special occasions, tulad ng Valentine's, Mother's Day, Christmas, instead of text, talagang nagbibigayan kasi kami ng letter. Yun na yung nakasanayan namin. Hanggang ngayon, nadala ko pa rin naman yung gano'n na ugali. Kasi para sa akin, iba talaga yung impact nung message kapag sinulat eh. Kaysa sa chinat. Ewan ko kung ako lang, pero yun talaga yung feeling ko eh. Nasa letter, binigay sa'yo, parang hindi mo siya maiisip na basta-basta ilagay sa kung ano-anong lugar. Talagang ikikip mo kapag galing sa espesyal na tao. Then, lumala na yung sakit ng mother ko. Kailangan niya na ng attention talaga sa hospital. Kasi kung sa bahay-bahay lang, hindi uubra yung mga paggamot-gamot. Dinala siya sa hospital, bawal ang mga bata. So, hindi namin siya kayang bisitahin, hindi namin siya kayang makita, hindi niya rin kami makita, hindi niya rin kami mapuntahan. Tumagal siya ng more than 1 month na hindi na kami nagkikita. Ang babata pa namin nun at kami minor de edad. Hindi naman namin maiaalis sa mama namin that time na talagang maghahanap, mangungulila, mag-aalala. One time, nagulat kami, yung bantay nung mama ko, which is yung kapatid niya, umuwi. Tapos may dalang letter sa amin. Kasi hindi na namin may imagine na makakapagsulat pa siya eh. Kasi mahina na. That time, namamayat na siya eh. Na lumalala na talaga yung sakit niya. I think stage 4 na ata yung cancer niya that time. Pagkabigay sa amin ng letter, binasa naming tatlo na magkakapatid, sabay-sabay. Siyempre lahat kami agulgol, lahat kami nag-alala na. Bakit hindi pa umuwi? Nagbigay ng letter, so it means medyo tatagal pa. Tatagal pang hindi namin siya makikita. So nag-alala na kami. Kikibalita lang din kami sa mga nagbabantay sa mother ko, sa mga kapatid niya. Kamusta na ba si mama? Ano na ba nangyari? Ano na ba estado? Gagaling na ba? Lumala. Lumala ng lumala. Kinip ko yung letter. Tinago ko. Hindi ko talaga nilagay kung saan-saan. Lumala ng lumala. Halos 2 months. 2 months na kami hindi nakikita. One night. Siyempre, natutulog kami ng maaga nun kasi may pasok kinabukasan. Sinundo na lang kami. Sinundo na lang kami ng tatlo kong kapatid sa bahay. Pupunta daw kami ng hospital. Hindi namin alam bakit. Kasi gabing-gabi na, pwede naman bukas. Pag punta namin sa hospital, ano na pala yun? Yun na pala yung signal ng doktor. Parang pinagbigyan na pala kami na makita yung mother namin kasi yun na yung huling gabi niya. Nakita namin siya, hindi na rin siya makapagsalita, hindi na siya makagalaw, talagang nakahiga na lang. And ang kaya na lang gawin ng mother ko is umiyak nung nakita niya kami. Hindi nila sinabi sa amin that time na yun na pala yung last night. So, nakita namin, yakap kami, syempre. Hindi namin alam kung ano yung mararamdaman. Uwi kami. Then 5 a.m. the next day, doon na siya nawala. Hindi pala alam nung mga nakakatanda, nung mga kamag-anak namin kung paano sasabihin sa amin. Pinapasok pa ako ng school. Pinapasok pa kaming tatlo magkakapatid, tapos sinundo kami. Sinundo kami, then hinatid na kami sa funeraria. Andun na yung mother ko, na siya. Parang ilalagay na lang siya sa kabaong. So, yun yung naging story ng letter. Kaya sobrang naging meaningful kasi wala nang naiwan sa amin eh. Wala nang naiwan na kahit anong gamit, kahit anong memory. Wala talaga. Wala talaga. Ito na lang. Yung letter na lang talaga yung natira.
Kaya naging decided talaga ako na yun yung ipatattoo ko. Ito kasama namin si Alden. Anak niya yan. Cancer survivor din siya. Bone cancer. Bone cancer naman. 11 years old siya nagkaroon. 19 years old na siya ngayon. Siyempre, that time, wala kaming idea eh. Ano ba yung cancer? Ano ba yung sakit? Ang akala namin that time, ang tao, once na dinala mo sa hospital, gagaling. Kasi mga bata pa kami. So, hindi namin alam. Hindi rin kami nakakakita ng signs. Kasi yung iba, di ba, na hair loss, pumapayat ng sobra. Wala kasi kaming nakita sa kanya talaga. Wala ka talagang mapapansin bilang bata para mag-alala. Tinatago lang nung mother ko sa amin. So, magugulat na lang kami minsan. Pupunta siya ng hospital. Iiwan niya kami sa bahay. Magtatanong kami, saan ka pupunta, ma? Bakit? Anong nangyari? Hindi, magpapacheck lang. Nagtuloy-tuloy. Hindi na siya parang magpapacheck up lang eh. Magtataka kami, bakit? Ano bang meron? Ano ba? Bakit? Halos madalas ka, linggo-linggo or buwan-buwan ka nagpapacheck up. Umamin siya sa amin na meron nga daw siyang cancer. Kami, hindi namin alam yung magiging reaction kasi hindi pa kami aware that time kung gaano ba kalala yung sakit na yun. Lumipas yung mga buwan, taon, nakikita namin siya, nahihirapan na talaga siya. Minsan, darating sa point, itatakbo namin siya sa hospital. May sobrang masakit sa part ng katawan niya. Kaya madalas siya nagpapahilot sa amin. Sa aming tatlo magkakapatid. Salitan kami, pagpagod na yung isa naman. Yun yung nakita kong struggle ng mother ko. Iniinda niya yung sakit na sobrang lala pala. At the same time, kumakayod din para makahanap kung ano yung kakainin ba namin bukas. Paano niya mabibigay yung mga kailangan namin. Kasi that time, OFW yung tatay ko eh. Pero hindi siya ganun ka-active when it comes to supporting us, the three of us. Talagang mother ko lang talaga. Mother ko yung nagbuhat, nagbitbit, kahit may sakit siya. Lumalaban para sa aming tatlo. Kahit ano, doon ko na nung tumanda na ako na ang dami niya na palang nagawa. Ang dami niya nang nasakripisyo para sa aming tatlo magkakapatid. Kasi nung time na yun, gusto makatapos ng mother ko ng nursing. So, anak niya na kaming tatlo, nag-iisip siya kung ano yung kakainin namin sa mga susunod na oras, susunod na araw. Nag-aaral pa siya. Nilalabanan niya pa yung sakit niya that time. Natapos niya. Nakagraduate siya ng nursing. Umakyat sa stage. Nakagraduate. Kaso lang, pagka-graduate niya, mga 15 days or 1 month, doon na nag-umpisa na lumala. Pinagraduate lang talaga siya. Doon na nag-umpisa na ma-hospital na siya ng 1 month na hindi na namin siya nakikita hanggang sa nawala na siya. Ito yung actual letter ng mother mo, tol, no? Pwede ba namin masilip yan, tol? Yes. So, ito siya. Hindi ko lang mababasahin ko. Nung nag-inquire siya sa akin, piniem ko siya ng Sabado ng gabi. Sabi ko, pwede ako bukas, G ka na, ganun. Tapos yun nga, nakita ko yung sinanya yung letter. Di ko pa talaga nabasa ng yun. Ayoko din muna basahin, parang ganun. Gusto ko pag sa personal na lang. Tapos nga, nung dumating na siya, ito na. Tapos sabi ko, kung dala niya ba yung mismong picture, kasi para ma-print namin na maayos. Tapos nga nilabas niya, nakatupi pa, galing sa wallet, ganun. Tapos nung pagkalabas niya, parang kinilabutan ka. Di ko pa talaga siya naiintindihan yung context, ganun. Titignan ko lang kung paano ko siya gagawin. Yun yung nasa utak ko kung paano ko siya gagawin na maayos, paano anong diskarte ko. Unang dikit, medyo mababa kasi hindi mababasa yung Love Mama. Inangat namin ngayon. Tapos, ito na, sabi ko, pag babaw yung karayom ko, hinga ka lang malalim, tapos dahan-dahan mo lang release. Kasi nga, di ba, alam mo naman sa ribs, mahirap magtato. Kailangan banat yung balat, saka dapat tatahingan mo yung hinga kasi biglang pag huminga ka, magbabounce, babaon yun eh. Yan, dahan-dahan lang namin ginawa. Tapos eto na, tapos nung ginagawa ko na yung tato, baga parang, kasi nga, di ba, stroke by stroke, ginagaya ko kung paano sinulat. Mas nararamdaman ko yung message ng letter ngayon. Baga, kasi makikita mo din yung bawat word eh. Oo, baga parang binabasa ko talaga. Tapos nung nasa babang part na ako, sige, pahinga muna. Tapos, parang graph by graph ko siya ginawa. Tapos nung nandun ako sa taas, patapos na ako, doon ko mas lalo na-feel yung kaya pala may ibang part na parang madiin yung sulat, kaya pala parang magulo, kasi nga yun na yung baga last letter na pala nga talaga to.
kumbaga parang yung explanation kasi bakit nagawa yung letter nandito banda sa taas eh. Madiin. Kaya yung ibang, yan, parang makapal, tapos yung ito, manipis na, gano'n. Tapos nung natapos ko na yung tattoo, doon ko talaga naramdaman yung message ng letter. Tinanong ko siya kung okay lang na i-post ko kasi baka mamaya personal niya, ganyan. Baga, gano'n rin ako ng permission sa kanya. Sabi niya, okay lang naman na i-post mo. Tapos yun na, pinost ko na. Tapos madaming nakarelate kasi nga, baga yung mother's love nga, ganyan, diba? Madaming nakarelate sa kwento ng tattoo niya. Ang magiging advice ko sa mga kabataan or sa kahit na sinong tao na may pinagdadaanan man o wala, lagi niyong sulitin yung bawat oras kasama yung mga magulang niyo. Pakita niyo sa kanila kung gaano niyo sila kamahal. Wala namang bayad eh. Libre lang naman. Mag-give back sa magulang. Magpakita na nag-aalala ka, na mahal mo sila. Lagi mo silang isama sa prayers mo, yung mga magulang. Ngayon, siguro, lalo na yung mga kabataan sa mga magulang nila, kapag pinapangaralan, na iinis, napipikon, or nagtatampo kapag pinapangaralan, pinagbabawalan. Pero, sana maintindihan nyo na laging para sa inyo rin yun. At darating sa point na kapag tumanda na kayo, maiintindihan nyo na, tama pala yung magulang ko. Sa mga tao naman na may karamdaman din, yung mga mahal nila sa buhay, huwag kayong mapagod na magtiwala na good days are coming. Huwag kayong matakot na humingi ng tulong, lalo na sa Diyos. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Hindi dapat mahina yung loob ng mga sumusuporta sa Kanya. Dapat yung mga sumusuporta sa Kanya, yung mga nakapaligid sa Kanya, yun dapat yung nag-aangat sa Kanya. Lagi magpe-pray, lagi talaga. Siya talaga, yung Diyos talaga, yung makakasolusyon sa lahat. Isuko mo lang sa Kanya, and siya na yung bahala. Ipakita mo sa magulang mo or sa mahal mo sa buhay na mahal mo sila. Susulitin mo yung bawat minuto o bawat oras na kasama mo sila. Kasi hindi mo alam, hindi natin alam kung kailan sila mawawala. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuwit o para lang maitatak sa halip ninaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapanghusgang mga mata masama kaagad pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas ay matik na addict at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan. Mga istorya ng tattoo sa kalye. Ako nga pala si Alexis Sardenia. Nakatira dito sa Bacoor, Cavite. Isang tattoo artist. Magna 9 years na pala ako sa pagtatato. At yung shop ko dito din pala located sa bahay. Home studio lang siya. Dito sa Bacoor, Cavite. Yung unang napasukan kong shop, sa kaibigan din namin. Vape shop siya, tapos may tattoo, ganyan. Tapos may kasama ako doon si Marvin. Shoutout sa'yo, Marvin. Siya yung nakasama ko na magtattoo. Kaya mas na-enhance ako magtattoo kasi yung partner ko na yun magaling talaga. From scratch talaga eh. Baga hindi din talaga ako nagdo-drawing eh. Nakailigan ko lang yung tattoo talaga eh. Ganon. Kaya yun, napasok na sa tattoo talaga din. Ganon. Wala kang background sa art? Wala eh, wala talaga eh. Kaya inaral ko din eh. Mahirap yung, siyempre, tattoo ka ng tattoo, di mo alam. Inaral ko din. Hanggang ngayon, nag-aaral pa din ako. Pupunta ako ng mga seminar, ganyan. Para mas maintindihan mo talaga yung tattoo. Marami ka na rin mga competition na sinalihan? Madami na. Lalo nung 2016, 2017, mga artists, ganyan. Gaya ni Santa Budlo, tapos Almost Music, si Jom, si Dudut, Team Payaman. Ito, isi-share ko lang din yung pinaka-meaningful kong tattoo. Ito, yung portrait ng baby ko. Ito, yung portrait ng anak ko yan. Portrait ng baby mo. Ang gumawa pala niyan, si Vicente De Polo. Yan, isa sa pinakamagaling ng artist na Pilipinas yan. Idol ko yan. Ito. Taga-Bacolod siya. Inantay ko din, nagpa-schedule din ako, parang 2 months. Inantay ko talaga siya. Kasi
Baga, sa kanya ako gusto talaga ipagawa eh. Ganun. Mahilig talaga ako sa tattoo eh. Kaya yung mga memorable sa akin, pinapatato ko, ganun. Gaya nito, ayan, ito, yung kaibigan ko nga pala, si Kenneth, yan. Tinato niya sa akin tong needle ng ginagamit sa pagtatato. Pusa ako naman yan. Paloma naman ang gumawa niyan, taga Tarlac, magaling din yan. Ito naman, logo ni Zack yan. Ayan, pag binaligtad mo, ganyan ang basa dyan. Ganito. Yan, logo niya yan. Zack. Ni Zack Tabudlo. Nakita niya nga din yan, natuwa siya. Tapos tinanong niya, teka lang kuya, bakit kulay blue? Sabi ko, Spider-Man yan. Kasi favorite niya si Spider-Man eh. Pwede nyo i-add sa FB, follow nyo ako, Alexis Sardenia. Pwede rin sa page ko, i-message nyo. Kung pwede kayo mag-inquire yan, message nyo lang ako, masipag ako mag-reply. Sardenia Tattoo Studio para pangalan ng Facebook page ko. Tapos Alexis Sardenia ang profile ko sa FB. Pwede nyo rin follow sa TikTok, ayan, Sardenia Tattoo. Saka sa IG, Bilog Logby pangalan ko. Yan, sige. Palayo ko, Bilog. Yan ang tawag nila sa akin, Bilog talaga. Saka Boyet, yan.